Dr. Len Leporgo, isang pediatric hematologist. At welcome po sa my MD Connection. Sinasabi ng WHO o World Health Organization na possible na 4,700 na mga Pilipino edad 0 to 19 years old ay maaaring magkaroon ng cancer kada taon. At 49% dito ay leukemia. Ito po ang i-discuss ko sa araw na ito. Leukemia ay isang cancer sa dugo na kung saan nagkakaroon ng overproduction ng WBC or white blood cells na hindi naman functional. So bakit nagkakaroon ng aberya sa production ng WBC? Dahil nagkaroon ng mutation ang genes na nagko-control sa production nito. In effect, naapektuhan din ang production ng red blood cells, pati na rin ang platelets. So ano ba yung mga na-identify na risk factors bakit magkakaroon ng leukemia ng isang bata? Unang-una ay ang chemical exposure, lalo na yung mga benzene-containing products like your gasoline, lubricants, pesticides, mga dyes. Pwede rin yung exposure sa radiation. Pwedeng nasa loob pa lang na sinapupunan ng ina, na-expose na sa radiation. Ganon din naman pagkalabas ng bata habang lumalaki. Isa pa ay ang family history. Kung may family history ang isang bata, maaaring malaki ang porsyento na mag-develop ng cancer ang isang bata o ng leukemia. Ang isa pa ay ang smoking. Ito ay nalilink sa pagkakaroon ng AML o yung acute myelogenous leukemia na i-discuss ko mamaya. Genetic disorder like your Down syndrome na prone magkaroon ng AML din. Isa pa ay ang cancer treatment. May mga tinatawag na secondary malignancy. Pwedeng dahil sa ginagamit ng chemotherapy, prone mag-develop ng ibang uri ng cancer like leukemia. So, sa mga nabanggit ko palang risk factors, hindi nangangahulugan na pag meron noon ng isang bata ay magkakaroon na ng leukemia. At hindi rin naman nangangahulugan na pag wala noon ay ligtas na sa pagkakaroon ng leukemia. Kumbaga, pag may risk factors, malaki yung chance na mag-develop ng leukemia kumpara sa mga in general population. May dalawang uri ng leukemia base sa progression ng disease. Ito ay ang acute at saka chronic. Pag sinabing acute leukemia, mabilis ang progression ng sakit dahil mabilis ang pagdami ng mga abnormal cells. So ito ay nangyayari sa loob lamang ng ilang linggo. Samantala, ang chronic leukemia naman ay mabagal ang progression ng disease dahil mabagal din ang production ng abnormal white blood cells. So ito ay nangyayari sa loob ng mga ilang buwan bago ma-discover yung sakit. So punta tayo sa mga simptomas ng leukemia. Ano-ano ba yung makikita sa isang bata na may leukemia? Unang-una, ang batang may leukemia ay mamutla dahil nagkakaroon ng anemia dahil nga natatalo kumbaga ang production ng red blood cells dun ng abnormal white blood cells. Ang isang sintomas pa ng leukemia ay unexplained weight loss. Bakit nangyayari ito? Dahil hindi makakain ng pasyente. Dahil feeling nila full na sila agad pagka konting kain lang dahil lumalaki yung tiyan, dahil sa paglaki ng spleen, so may abdominal fullness. Ito ay karaniwang nakikita sa mga may CML. Ito yung rason kung bakit sila nagkokonsulta dahil malaki na yung tiyan. Pero yung disease na yun ay matagal nang nandoon. Kumbaga dahil nga chronic, so mabagal yung progression. Not until lumaki na yung tiyan, tsaka lang mabibigyan ng medical attention. Muli, ako po si Dr. Len Leporgo at maraming salamat sa pakikinig. Kung meron po kayong katanungan, maaari pong isulat sa comment section below at sasagutin po natin yan.